Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Suportado ng Malacanang ang plano ng Philippine National Police na muling ungkatin ang investigasyon sa pagpatay sa mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, ang inisyatibong ito ng PNP ay sumasalamin na binibigyang halaga ng administrasyon ang patas na hustisya. Samantala, isinusulong naman ngayon ng mga mambabatas sa Kamara na isama sa pagdinig sa naturang issue si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang balita naman po para sa publiko dahil maaari na ulit makakuha ng postal ID sa piling PhilPost branches sa bansa. Alamin kung paano sa ulat na ito. Nagbabalik na pong muli ang aplikasyon para sa postal ID. Ito ang itinuturing na pinakamadaling government-issued ID na maaaring makuha ng isang individual. Pwede itong magamit sa mga transaksyon sa gobyerno at mga bangko. Para sa mga first-timer na kukuha ng postal ID, dalhin lamang original at photocopy ng inyong birth certificate o anumang valid ID at dokumentong magpapatunay ng address ng inyong tirahan. Para naman sa mga kinasal na, mangyaring dalhin ang inyong marriage certificate. Ito rin ang mga dapat dalhin ng mga kailangang mag-renew ng ID, ngunit kailangan ding ipakita ang na-expire na postal ID. Maganda rin po tayo ng 550 pesos na inyong babayaran sa aplikasyon para sa naturang ID. I-check din sa Facebook page ng PhilPost ang mga piling mga branches nito. Marso noong nakaraang taon nang suspendihin ang operasyon nito. Ang postal ID ay valid hanggang 3 taon lamang. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagsagawa naman ng misting operations ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga barangay at ilang lugar sa Metro Manila upang maiwasan ang paninirahan ng mga lamok na siyang rason ng dengue. Isinagawa ito kahapon ika-16 ng Setyembre sa poblasyon Pateros sa tulong ng MMDA Health and Sanitation, Urban Protection and Pollution Control. Bukod dito ay sinasagawa rin ng MMDA ang paglilinis at pagtatanggal ng stagnant water bilang parte ng preventive measures. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 66 senatorial balls pasok sa partial list para sa 2025 polls. Higit 400 Pinoy mula sa Lebanon na iuwi na sa bansa. Malacanang suportado ang pag-ungkat ng PNP sa pagpaslang ng mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Kongreso suportado si PBBM sa hindi pakikipag-ugnayan sa ICC ukol sa kaso ng EJK. 4 na sospek arestado kaugnay ng pamimeke ng NBI clearance. Former One Direction member Liam Payne pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Arestado ang 3 sospek kasama ang isang menor de edad na sangkot sa pamimeke ng dokumento. Ayon sa NBI, nahuli ang mga sospek sa isang operasyon matapos madiskubring nag-i-issue sila ng mga peking NBI clearance sa Quiapo sa Maynila. Mula 500 pesos ay umaabot pa ng 1,500 pesos ang presyong inaalok ng mga sospek. Maharap ang mga naaresto sa kasong paglabag sa Article 171 to 172 ng Revised Penal Code habang DSWD naman ang may kustodiya para sa nahuling minor de edad.
Sa layong mapanatili ang kaligtasan ng bawat tao sa daan ay inilunsad ng Land Transportation Office o LTO ang Oplan Ilaw. Alamin ang detalye kay Daniza Lopez. Isinagawa ng Land Transportation Office o LTO Region 1 ang kampanya sa Road Safety at Inspection na Oplan Ilaw. Layo ng programa na ito na panatilihing nasusunod ang batas trapiko nang sa gayon ay maiwasan ang mga aksidente sa rehiyon. Isinagawa rin sa Oplan ang inspeksyon sa mga sasakyan na mayroong depekto sa kanilang ilaw, kaya't panawagan ng LTO Region 1 sa mga motorista ugaliing magkaroon ng maintenance sa kanilang mga sasakyan. Bukod dito ay isa rin sa misyon ng programa na paalalahanan ang mga driver sa tamang pagsusuri at pagpapanatili na nasa maayos na kondisyon ang kanilang mga sasakyan. Matatandaan na ang mga programa at proyekto ng LTO ay alinsunod sa direktiba ni Department of Transportation o DOTR Secretary Jaime Bautista at LTO Chief Assistant Secretary Atty. Vigor Mendoza II na mabawasan ang bilang ng mga aksidente sa daan. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Pumanaw na po sa edad na 31 taong gulang ang iconic British band One Direction former member na si Liam Payne. Ito'y matapos mahulog mula sa ikatlong palapag ng isang hotel sa Buenos Aires, Argentina nitong Miyerkules. Nagtamo ang British singer ng serious injuries na dulot ng kanyang matinding pagbagsak ayon sa medical service na sumuri sa kanya. Lumilitaw na nabalian ito sa base ng kanyang bungo mula sa pagkahulog. Sa pahayag naman ng pulisya, nakatanggap ang mga otoridad ng tawag kung saan iniulat ang isang umano'y agresibong lalaki na maaaring nasa ilalim ng impluwensya ng droga o alkohol. Nakilala si Liam bilang dating miyembro ng best-selling pop group na One Direction. Kasama sina Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik at Niall Horan. Tanyag ang banda sa kanilang greatest hits na What Makes You Beautiful, Little Things, Best Song Ever at iba pa. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 66 senatoriables pasok sa partial list para sa 2025 polls. Higit 400 Pinoy mula sa Lebanon na iuwi na sa bansa. Malacanang suportado ang pag-ungkat ng PNP sa pagpaslang ng mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Kongreso suportado si PBBM sa hindi pakikipag-ugnayan sa ICC ukol sa kaso ng EJK. 4 na sospek arestado kaugnay ng pamimeke ng NBI clearance. Former One Direction member Liam Payne pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Ligtas nang nakauwi ng bansa ang 488 overseas Filipino workers o OFWs mula sa Lebanon sa gitna ng tumitinding hidwaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah. Bilang karagdagang, inaasahan pa ang 514 na pagbabalik bansa ng mga OFW kasunod ng naunang batch. Samantala, ayon sa Department of Migrant Workers, nasa halos 200 Pinoy pa ang nananatili sa shelter sa Beirut, Lebanon, kung saan tinututukan ang kanilang sitwasyon. Samantala, pinaplano naman ng Department of Agriculture na magtayo ng mga malalaking cold storage facilities sa bansa. Ito ay upang tugunan ang problema ng pagkabulok ng mga agri-products. Para sa detalye, narito ang ulat. Isa sa mga problema sa agrikultura ay ang pagkabulok ng mga produkto. Dahil ito sa kakulangan ng mga pasilidad na suportahan ang ilang mga agri-products.
Kaya naman plano ng Department of Agriculture o DA na magtayo ng mga malalaking cold storage facilities sa bansa. Kabilang na din dito ang mga solar-powered na mga pasilidad. Ito ang kinumpirma ni DA Assistant Secretary Arnel de Mesa. Gagamitin umano ng ahensya ang kanilang 1.5 million pesos na unprogrammed funds. Sa pamamagitan ng nasabing mga pasilidad, mas napapahaba pa nito ang buhay ng mga agri-products nang sa gayon ay hindi mabulok agad at masayang. Hindi pa nilinaw ng ahensya ang target nitong mga lugar na pagtatayuan. Ngunit ayon kay De Mesa, maaari din itong matulong masiguro ang magandang kalidad ng mga produkto na ibebenta sa mga kadiwa sites. Ang kadiwa sites ay programa ng pamahalaan para matulungan ang mga local producer na maibenta ang kanilang mga produkto. Inilalapit din ito ang murang mga produkto sa mga consumer. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nasa 66 na kandidato sa pagkasenador ang kasama na sa inisyal na listahan ng Commission on Elections o COMELEC para sa 2025 May elections. Nakatala sa inyong TV screens ang partial list ng mga senador na kabilang sa listahan. Sa pinakahuling tala may kabuang 184 individual ang naghain ng kanilang kandidatura sa pagnanais na maging senador noong filing period. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 66 senatoriables pasok sa partial list para sa 2025 polls. Higit 400 Pinoy mula sa Lebanon na iuwi na sa bansa. Malacanang suportado ang pag-ungkat ng PNP sa pagpaslang ng mga lokal na opisyal sa kasagsagan ng drug war. Kongreso suportado si PBBM sa hindi pakikipag-ugnayan sa ICC ukol sa kaso ng EJK. 4 na sospek arestado kaugnay ng pamimeke ng NBI clearance. Former One Direction member Liam Payne pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.